everyone, join me as I travel from Singapore to Malaysia. So yan, I took a bus from Singapore going to Malaysia. So it's actually a 6-hour drive if I'm not mistaken. And charan, I'm here. So this is the place where I stay. And this is the mall near the place kung saan ako nagstay. And yeah, ayan naman yung outside ng Supra Mall. So yan, and then I took a Grab from my place going to KLCC or the Petronas Tower. The Petronas Twin Tower, yan yung pinakasikat na tower nila sa Malaysia. So, of course, that's my first stop going there. Kaya, ayan, sumakay na ako ng Grab, sorry. So, going there, actually realized yung difference ng Singapore at ng Malaysia. Kasi, diba, galing akong Singapore. So, I'm still on the transition period na grabe yung ganda ng Singapore, ganyan, as in super. And then, nung pumunta ako ng Malaysia, nakita ko yung difference nila. Actually, may pagkakaparahas yung Malaysia and then yung Philippines. Oh, ayan yung Petronas Tower will be there later. So, ayan. So, just a chika na rin na may pagkakaparehas yung Philippines tsaka yung Malaysia when it comes to city. But, I would say na mas progressive lang yung Malaysia. And then, yan. So, I'm enjoying the view, of course. And by the way, guys, mas mura pala yung Malaysia na yung expense ko sa Malaysia compared to Singapore. And this one, I actually would love to go in this place, but I forgot. Buti na lang na videohan ko, pero that's actually one of my bucket list, but hindi ako nakapunta. So, ayan, I'm here. Hi! And look at that. So beautiful. Ang daming tourists nung pumunta ako kahit na umuulan that time. So, kita nyo naman, diba? Sobrang ganda. And, yun, isa talaga yan sa pinaka-pinupuntahan. Hindi na ako magtataka kung bakit. Kasi guess what? Magkakalapit lang din yung tourist attraction sa place na yan. So, ayan, I took a video of it and it's so beautiful. It's so mesmerizing, especially in person. Pag nakita nyo yan, guys, dapat yung puntahan yung pag nasa Malaysia. Hi! Buti na lang may dala akong payong pala kasi merong isa dyan na inaalo ako ng payong and medyo mahal. So, buti na lang nagdala ko. So, yan. And, ayan. Medyo may similarities pala yung weather sa Singapore at sa Malaysia since pagkalapit lang sila. And pagka umaga, sobrang init. And then, pag dumating na yung hapon, ang lakas ng ulan. So, yan. Enjoying the view. Ayan, super ganda. Ito yung nasa tapat ng Petronas Tower. Yung parang yellow na yan na building. Ayan. And, hi! Sadly, wala akong masyadong picture mag-isa dyan. Isa lang yung picture ko. And, sad. Kasi ako lang mag-isa. I'm just traveling alone. So, yan. Super ganda. Nakaka-amaze talaga. And, yan. Thank you, Lord. I get to experience this. I'm so happy. So, yan. I actually decided na pumasok sa loob after kong videohan yung mga yan. So, yan. Konting picture lang. And, yeah. I'm very, very happy. Sobra. Kasi, gusto ko talaga siyang puntahan. Nakikita ko lang siya sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, but I never imagined na na-experience ko din siya. And then here I am. Yan yung loob ng tower na yan. Ito yung mall. Meron kasing mall dun sa loob. So, ayan yung loob ng mall. And it's very beautiful. But, let's say, marami kasing mga brands. Brands yung mall na yun. Brand na store. So, kaya siya pinupuntahan siguro. Ayan, and nag-elevator din ako. Siyempre gusto ko yung matry, diba? But, nevertheless, parang mall lang din natin dito sa Pinas. Mas malaki lang yung mall nila kasi super laki lang yan. And then, hi! Ayan. Actually, gusto ko sana mag-video dito. Yung, alam niyo yung trend sa Taiwan. Oh, yan, nag-outfit check muna si ate ko. Alam niyo yung trend sa Taiwan, yung escalator, sorry. Gusto ko sana matry yun. So, ayan, lumabas na ako. Kasi nahihiya pala ako nung kaya hindi ko na-try. Then, lumabas ako, may fountain dito. Ayan, nakikita niyo, ang daming tao. Ang hirap mag-picture, guys. Kaya dapat humanap kayo ng spot dyan. So, ito yung
tapat ng Petronas. Ayan siya, binidyohan ko siya ulit kasi super nagagandahan talaga ako and hindi ako pwedeng umalis ng Malaysia nang wala akong magandang picture ng Petronas Tower. So, ayan, so happy niya. Actually, kumain pala ako sa McDo, guys, and iba yung McDonald's ng Malaysia sa Philippines. Iba yung rice nila. Hindi ko masyadong gusto, pero ayun. So, ayan, bumalik na ako niyan sa biyahe na ako pabalik sa aking pinagsistayhan. And then, titingnan ko lang din yung view. Titingnan ko yung place. Makikita nyo. Maganda siya, yeah. And marami ka rin talagang mapupuntahan dito sa Malaysia na tourist attraction. So yun, actually awkward nga yun nung nasa Grab ako kasi hindi nagsasalita yung hindi nagsasalita yung driver. Akala niya siguro Malaysian ako kasi nung sumakay ako, may sinasabi siya parang lang dialect nila dyan sa Malaysia. Hindi ko naman na-gets, pero yun. So, nag-English na lang ako kaya hindi siya nagsalita. So, yan na. And then, the next day, I decided to visit this place. This is what you call the Batu Cave. Hi! Nagpa-picture or nagpa-video ako sa isa sa turista dyan. And then, I'm super happy kasi binidyohan niya ako. At least, meron akong picture and videos. So, yan. Super ganda. Ang dami mong pwedeng magawa. Pwede kang pwede ka pumasok sa cave. Pero nung pumasok pala ako sa cave dyan, cave kasi yung loob niyan eh. Meron siyang bayad pala. I don't remember. Sorry, I remember na. It's 15 ringgit. So, ayun. 15 RM sa Malaysian money. So, ayan yung papasok na ako dun sa loob nung cave. And then that's the view outside. So this is the entrance. When you get to the moment na pumasok ka dun, ito yung makikita mo. And ang ganda niya, guys. So must visit. So ito kasi Indian siya. Parang designated siya sa Indian culture. Pinapakita yung Indian culture, yung mga gods nila, and kung ano pa ba yung mga culture na meron sila. So, yan, tinitingnan ko din yung mga place. And actually, yung ganda, ang galing ng pagkakagawa. And it's very amazing. Kaya marami din talagang pumupunta dito. And super lamig sa loob ng kuweba, guys. Actually, first time kong pumasok sa kuweba and ang lamig pala. I don't know kung ganun din pa sa ibang kuweba, pero malamig siya, ha. So, yan, umakyat ako. Actually, mataas yung kuweba. Inakyat ko siya kahit medyo natatakot ako. Kasi, syempre, nandun kami. Experience ko na ako. Kasi ako lang naman mag-isa. So, ayan, medyo nahihiya ako mag-video. Pero, I don't mind na rin. By the way, guys, may part dyan sa lugar na yan na hindi ka pwedeng mag-video. I think it's their holy place somewhere there. Hindi ko lang siya na-videoan kasi hindi ka pwede. Pero, dun yung part sa right side na taas. If pupunta kayo doon, you'll know what I'm talking about. So, ayan. Umakyat pa ako ng umakyat hanggang sa makita ko lahat. Syempre, kailangan makita ko lahat ng nandun. And then, lumabas na rin ako kasi na-bored ako. And I want to see some monkeys. And binidyohan ko sila. Nakakatawa yung mga monkey dito kasi hinahayahan lang talaga sila. Hindi sila yung parang, di ba ibang monkey nakakulong, sila hindi, malaya sila and binibigyan sila ng bananas. Hi! Ayan, nagpa-video ulit ako sa turista. So, ayan, and yun yung temple kanina. And then ito, may ding temple dito. And marami palang mga hayop dito sa Batu Caves, guys. So, if pumunta kayo dito, expect nyo na maraming monkeys are everywhere, doves are everywhere. Yan yung number 1 na makikita nyo dyan. And then, ito yung sikat na statue ng Batu Cave. Ayan. So, if pupunta kayo doon, pupunta kayo ng Malaysia, kailangan nyo itong puntahan. Kasi libre lang naman siya. Yung statue na yan, yung Batu Cave na yan, makikita nyo. Except dun sa mga caves, kasi merong fee na doon. Ito, another cave. Sorry, hindi siya cave. Parang farm siya na pinuntahan ko na may mga animals. Yan, ito ay guinea pig. Ayan, so natutuwa ako sa kanila kasi ang cute nila. Hindi ko lang masyadong na-videoan kasi tingnan nyo naman, hindi ko naman pwedeng ilapit masyado yung camera ko kasi baka sitahin ako. Pero ganyan lang yung na-video ko. And they're so cute. Parang silang hamster na malaki.
And ang dami nila and super nakakatuwa na inaalagaan sila dito. Ito naman yung rabbit. So, kung di nyo na itatanong, meron akong rabbit. I have 4 rabbits. So, yun yung dahilan kaya ako pumunta dyan kasi nakita ko dun sa picture or sa poster sa labas na yung rabbit na parang picture na meron pala dun sa loob. And then, nakita ko rin tong ito sa loob na to ng cave. May cave din pala dyan. Another cave ha, hindi yung isa. Iba pa to. Then, nakita ko yung fish. Tingnan nyo, cute nila. And I saw the turtle. Ang cute din ng turtle na to. Nakakatuwa. Kasama niya yung ibang mga fish, oh. And, ayan, yung loob ng cave na yan. More of Indian culture din. Hindi ko lang din masyadong mag-gets kung ano yung symbolism ng mga statues na yan. Pero, yung mga blue, I think that's monkey. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. I'm not an expert. Ayan, so, yun, nakita ko yung mga yan, and then, I get to experience those things. I'm so happy, and of course, nag-video din ako sa sarili ko, kahit na nakakahiya. Okay, so, syempre, nag-outfit check din ako. Kahit sobrang casual ng outfit ko. Hindi naman siya pang outfit check. Pero bakit? And meron din pala silang, cultural dance. Indian cultural dance dito sa Malaysia. So, of course, pinanood ko na din. And then, ayan. Medyo matagal yung dance nila ha, in fairness. And actually, guys, nakakatuwa kasi sakto yung pagkalabas ko ng kuweba, nag-start na yung dance na to. So, napanood ko pa siya. And, ayan, hindi ko gets kung ano yung meaning ng dance. Pero, parang more of cultural siya. About something like that. So, yun, pinanood ko siya and then tinapos ko yung na yan, yung program nila na yan bago ko umalis. And yan, super happy. And after that, bumalik na ako sa pinag-stayhan ko. Yung pinag-stayhan ko kasi meron siyang terrace somewhere. Oh, by the way guys, ito naman pala yung friend ko. Kasama ko siya sa pinag-stayhan ko. And we decided na kumain sa labas. Ito is Roti. Famous to sa Malaysia. If pupunta kayong Malaysia, you must try this one. Ito yung famous nilang kainan. I don't remember the place, but it's near the night market. Ayun pala, naglakad kami ng mga kasama ko. May kasama na ako, ka-roommate ko siya, pero stranger siya, hindi ko siya kilala talaga. Pero nagkausap kami and then yun, I get to, nakakatuwa na naging close ko sila. Dalawa sila, French girls. So, ayan, pumunta kami dun sa pavilion. Isa siya sa sikat na mall sa Malaysia. If pupunta kayong Malaysia and mahilig kayo sa mall, I would recommend this. Hindi na namin napasok sa loob kasi magsasarado na, pero sayang, maganda daw yung loob nun, may fountain daw. Pero yun, if pupunta kayo dun, pumunta kayo ng mas maaga. And then ito na, ito yung city. So, and by the way guys, yung pinagstayhan ko pala, meron siyang rooftop na swimming pool. So, I tried. Actually, hindi ako nag-swimming kasi nahihiya ako. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Lahat ng mga nagsiswimming doon lumalangoy. Kaya nakaupo lang ako, nag-video lang ako, and enjoy ko lang yung view. Umaga yan sa Malaysia. So, super nakakatuwa. Kahit na hindi man ako lumangoy, pero na-enjoy ko pa rin. And, ayan. And then, after that, eto naman, may kasama na ako dyan, si tita, mama ng boyfriend ko. So, pumunta kami ng Genting Highlands and super nakakatuwa. Sobrang lamig dun. And sobrang ganda. Kailangan yung puntahan. And it's my first time riding a cable car. And, yan, super happy. And super lamig pala. Sayang lang di kami nakapunta ng mas maaga. Sabi nila mas maganda daw pumunta dito ng maaga kasi mas maganda yung view, ganun. But still, na-enjoy ko pa rin naman. And parang it's not too late naman kasi maganda pa rin yung mga nakita namin. Maganda pa rin yung view, maganda pa rin yung scenery. Kung makikita nyo guys, yung mga white na yan, fog yan, sobrang lamig. Sasalubungin ka niyan kapag lumabas ka. And yeah, sobra. And then, ito na yung escalator pababa. Pupunta kami dun sa Genting Islands. Dun sa temple nila, malapit dun. And I think parang 2 hours, 1 to 2 hours drive siya from
Kuala Lumpur, dito papuntang Genting Highlands. Tingnan nyo guys, super ganda. Ayan na, sabi ko sa inyo, kailangan nyo itong puntahan if pupunta kayong Malaysia. Promise. It's gonna be worth it. As in. So, ayan, ang ganda. Ang ganda ng temple, para akong nasa Korea. Para akong nasa K-drama. Yun yung yun yung feeling. Feeling, no? Pero, ayun, super na-enjoy ko yung scenery. And, I think this is a Chinese temple pala siya, yeah. So, you just need to search it on Google. Genting Highlands, yung temple na to doon. And, ito yung sikat na, doon. Actually, wala nang masyadong tao kung mapapansin nyo. Pero pag kung umaga kami pumunta, mas maraming tao. Buti na nga lang bukas pa siya. Gladly, kasi sayang yung punta namin. And, yan, super nag-enjoy ako. And, na-enjoy ko din yung view kasi ang lamig. Actually, buti na lang ako ng suot. Yung medyo kasi malamig dyan. So, buti lang ganyan yung suot ko. Hindi ako nag-sleeveless. Ayan guys, di ba? Sabi sa inyo, para kang nasa Korea. I mean, yung dating ng temple, di ba? Parang Korean, parang Chinese temple kasi siya. So, yan, super ganda and super na-enjoy ko. Tingnan nyo naman yung langit. 'Di ba? Color blue na siya. Parang nagmamatch siya dun sa scenery ng place. So, ito naman yung bumalik na kami doon. Pumunta naman kami doon sa theme park. Nag-cable car ulit kami papunta doon. Yun pala yung transportation dyan. So, ayan. Nung pinunta namin, nagustuhan ko din yung place actually. Ayan. So, ito yung sa SkyWorld theme park sa Genting Highlands. Ayan, if mahilig kayo sa rides, bet nyo mag-rides, I would recommend this place. Pero hindi na kami nakapag-rides eh. But if fun ka nun, you should try. Ito naman yung kinain namin sa Japanese restaurant. Actually, masarap siya. Lalo na yung sushi. 1 million over 10 that. Ayun yung sushi na yan. Sobrang sarap. Thank you, tita, sa libre. So, yan. Yung shrimp, yung tempura, ang sarap and super na-enjoy ko. Pati yung salad na yan. 1 million over 10 guys. Sobrang sarap, sobrang solid. And then, ayan yung chicken yung order ko. And, ayun, worth it naman. Ito naman yung lumabas na kami ulit and then nagtingin kami ng view. Nakita ko yan. Binidyohan ko na rin yung tsura ng ang tawag dito? SkyWorld theme park. Yan, 'di ba? Super ganda. So, super nag-enjoy ako and nakakatuwa kasi na-experience ko to. And by the way, guys, nag-check-in din pala kami dun sa First World Hotel dito sa Genting Highlands. Medyo mahal siya. But, okay naman yung room. Siguro yung room, sabihin natin, 9 over 10. Ganun. And, ayan, maganda yung place. And yan, nag-moment si ate ko. Nag-elevator moment. Yan dapat yung gusto kong gawin. Hindi ko siya nagawa sa Singapore. Nakakainis. Oh, ito na yung view naman dun sa condo ni tita. Kasi dun ako nagstay bago ako umalis pabalik ng Singapore. And after that day, bumalik na ako. Nung nakapunta na ako Singapore, nag-fly na ako pabalik ng Philippines. So, yun lang. I really enjoyed my time when I was there. And I really enjoyed it. This is one of the best birthday gift that I've ever received. So, thank God that I've got to experience this. And ayun lang. Thank you for watching. See you next vlog. Bye!